Pagkatapos ng kanyang paghihiganti sa mga pumatay sa kanyang pamilya, ang walang direksyong veteranong marine na si Frank Castle ay nakatagpo ng bagong kahulugan sa buhay bilang isang vigilante na kilala bilang The Punisher. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng series na The Punisher mula sa taon ng 2017. Ang lalaking si Frank Castle na isang dating marine at mayroong mapayapang buhay kasama ang kanyang asawa at mga anak nito hanggang sa may pumatay sa kanila at siya lamang ang nakaligtas at mula noon ang mga alaala sa kamatayan ng kanyang pamilya ay hindi siya pinapatahimik. Ang kanyang unang hakbang ay ang maglakbay sa bansa at tapusin ang mga miyembro ng gang na nag-uugnay sa kamatayan ng kanyang pamilya. Nakuha nito ang bansag na The Punisher at sa oras na matapos ito sa trabaho ay nagtago ito sa masalimuot na mundo. At 6 na buwan ang lumipas pinanatili ni Frank ang pagiging low profile sa New York City sa pangalang Pete. Nagtratrabaho ito sa isang construction site at ginugugol nito ang kanyang araw sa pagwasak ng mga pader gamit ang isang martilyo upang ilabas na rin ang labis na galit. At lahat ay hindi siya gusto lalo na si Lance na palaging nawawala ng overtime dahil kay Frank. Pinagtripan nito si Frank at itinapon ang kanyang pagkain at pinagbantaan pa siya nito. At nakakagulat hindi ito pinatulan ni Frank at samantala sinubukan ni Donnie na makipagkaibigan kay Frank sa pamamagitan ng pagbabahagi nito ng kanyang pagkain at kinuwento ang pagkamatay ng kanyang magulang. At nang matuklasan ni Donnie ang pagiging marine ni Frank sa nakaraan sinubukan nitong makipag-usap sa kanya. Gayunpaman nilinaw ni Frank na hindi siya ang tipo na kaibigan na hinahanap ni Donnie. At pagkatapos ng ilang trabaho nagpahinga si Frank sa construction site at narinig si Lance at mga kasama nito na pinag-uusapan ng isang heist sa isang poker game na binabantayan ng isang pamilya ng mga kriminal. At nang nalaman ni Lance na narinig ni Frank ang kanilang pag-uusap binalaan niya ito na lumayo at nanatiling tahimik si Frank at hindi sila pinansin. At bago lumala ang bagay ang kanilang atensyon ay napunta sa isang katrabaho na nasugatan sa lugar at sa halip na tumulong umalis na lang si Frank. At dahil ang kanilang kaibigan ay nasugatan si Polly at Lance ay kinuha si Donnie para sa kanilang planong pagnanakaw. At dahil nais pa kumita ng extra sumali si Donnie sa dalawa at nagtungo sila sa lokasyon ng poker game. At matapos na patambahin ng guard sinugod nila ang basement at kinuha ang kanilang baril at ginawang hostage ang lahat. Sinimulang kunin ni Donnie ang mga pera at aksidenteng nahulog nito ang kanyang wallet sa sahig at naibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. At dahil nalantad si Donnie ay naging target ng mga tauhan ni Nachi na madali lamang siyang mahahanap. At dahil naasar kay Donnie dahil sa pagsira sa kanilang plano inilabas ng dalawa ang kanilang galit at binugbog ito ng walang awa. At dahil napagtanto na mahahanap sila ng mga gangster sa lalong madaling panahon nagpasya silang tapusin ang buhay ni Donnie upang hindi sila nito ituro. Sinubukan ni Donnie na lumaban ngunit dumating ang isa sa kaibigan ng mga ito at inihagis siya sa haluan ng semento. At sa oras na tatapusin siya ni Lance lumitaw si Frank sa likuran nila at hiniling nito kay Lance na patayin ang mixer ngunit nang tumanggi si Lance isang laban ang naganap. At dala ang kanyang sledgehammer madaling tinapos ni Frank ang mga ito ng isa-isa at bawat malalakas na hampas sa ulo ay nag-iwan sa kanilang duguan at itinapon sila ni Frank sa mixer ng semento. At habang nagmamakaawa si Lance at nag-alok ng pera hindi siya pinansin ni Frank at sa halip pinahirapan nito si Lance upang makuha nito ang lokasyon ng poker game. At sa oras na makuha nito ang impormasyon tinapon nito si Lance nang walang buhay sa mixer at sa kaguluhan na gawa ni Donnie makatakas gamit ang isang lubid na inihagis ni Frank. Samantala naghahanda ang mga gangster upang hanapin si Donnie nang biglang namatay ang ilaw sa lugar. Ilang putok ng baril ang umalingaw-ngaw at nang bumalik ang gang leader sa silid nagulat itong makita ang lahat sa sahig na wala ng buhay at lumitaw si Frank mula sa dilim at madaling tinapos ang leader gamit ang sariling baril nito. At ang special agent na si Dinah ay bumalik sa New York pagkatapos ng isang trabaho nito sa Afghanistan at ang kanyang pangunahing focus ay ang pagpatay sa kanyang partner na si Zuber na isang pulis sa Afghanistan. Naghinala si Dinah na ang mga sundalo ng Amerika ay sangkot sa drug trafficking at nang matuklasan nito ni Zuber ay pinatahimik siya. Sinubukan nitong kumbinsihin ng special agent na si Carson ngunit binasura nito ang kaso at dahil dito nagtungo si Dinah sa kanyang bagong partner na si Sam Stein para humiling ng tulong. Hinimok niya ito na maghanap sa mga files tungkol kay Colonel Schoonover sa mga pagsabog at drug bust noong nakaraang taon at lahat ng kaugnayan ni Schoonover sa mga tauhan nito kabilang na si Frank. Bagamat naniniwala si Sam na patay na ang The Punisher hindi makapaniwala si Dinah na si Frank at Schoonover ay namatay sa loob ng New York na 20 milya lamang ang layo sa isa't isa at tila hindi ito maaaring nagkataon lamang.
Samantala habang lumabas si Frank ng basement, isang hindi kilalang tao ang nakitang sinusuri ang CCTV footage ni Frank. Ang lalaking ito ay si Micro at binunyag nito ang tunay na pangalan ni Frank at lumalabas na alam nitong buhay pa si Frank. At sa panahon ng kanilang pag-uusap, natuklasan ni Frank na si Micro ang nag-iwan ng isang disk sa kanyang bahay na naglalaman ng footage kung saan pinatay si Zuber ng US Army. Inimungkahi ni Frank na magkita sila, ngunit iginiit ni Micro na dapat kilalanin siya ni Frank at hindi sila magkaaway. At sa pagmamasid sa ilaw mula sa isang malapit na gusali, mabilis nagtungo si Frank sa rooftop at sa pagsusuri nakita nito ang isang salamin at isang flashlight na lumilikha ng liwanag. Isang telepono ang iniwan ni Micro sa lugar para sa kanilang komunikasyon at habang sinusuri nito ang lugar, nakita nito si Micro na nasa itaas ng katabing gusali. At dahil nag-aalala, binisita ni Frank ang kanyang kaibigan na si Curtis, isang dating Navy at insurance salesman at ang tanging tao na nakakaalam na buhay pa siya. Sinabi ni Frank sa kanya ang tungkol kay Micro at binunyag na sinabi ni Micro na nagtataglay ito ng mga mahahalagang sagot. At dahil dito, naisip ni Frank na kaya namatay ang kanyang pamilya dahil sa kanyang sariling pagkakamali at naniniwala si Frank na hawak ni Micro ang susi sa mga katanungan na ito. At sa kanyang paghahanap sa impormasyon kay Micro, nagtungo si Frank sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan at abogado na si Karen. Pinaalam nito sa kanya ang tungkol kay Micro at hiniling ang kanyang tulong upang mahanap ang misteryosong lalaki na ito. Pinahiwatig ni Micro na hindi lang si Frank ang multo sa New York at nagpapakita na peke din ang kanyang pagkamatay. At dala ang impormasyon na hanap ni Frank ang kanyang tirahan at gumawa ng isang plano. Sinadya nitong ilagay ang kanyang sarili sa harap ng sasakyan ng asawa ni Micro na si Sarah at nagkumwaring na sugatan. At upang magmukha itong totoo, ginamit nito ang isang blade upang masugatan ang kanyang ulo at dahil dito inimbitahan siya ni Sarah sa loob upang alagaan ang kanyang sugat. At sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Sarah ang pagkamatay ng kanyang asawa at lingid sa kaalaman ni Sarah, si Micro ay naglagay ng mga kamera sa buong bahay upang bantayan ang kanyang pamilya at nakita ang presensya ni Frank. Naghinala ito na ang buhay ng kanyang asawa ay nasa panganib at nagmadali itong umalis at naghintay sa labas. At sa pagmamasid sa sirang headlight ng sasakyan ni Sarah, tinulungan siya ni Frank na ayusin ito at sa halip na saktan ng pamilya ni Micro ay nabigay pa ito ng tulong at nagpahintulot kay Micro na bumalik sa kanyang hideout nang hindi nilalantad ang kanyang sarili. At sa gabing yun, inahit ni Frank ang kanyang balbas at binago ang kanyang bagsakan upang maiwasan na matagpuan sa pamamagitan ng gate recognition technology at tiniyak na hindi alam ni Micro kung nasaan siya. At sa isang hakbang, pinasok nito ang tirahan ni Carson at hinarap ito at itinali sa isang upuan at nagtatanong tungkol kay Micro. Isiniwalat ni Carson na si Micro ay isang traidor at yun ang dahilan kung bakit siya pinatay. At dahil hindi nasiyahan sa sagot, binaril ni Frank si Carson sa binti at nagtanong si Frank tungkol sa pagkakasangkot nito kay Schoonover at itinanggi nito ang anumang koneksyon. At kahit pa nasugatan, nagawa ni Carson na palayain ang kanyang sarili at nakuha nito ang baril ni Frank at tinanggal ang kanyang maskara at nalaman nito na buhay pa si Frank. At sa pagharap nito kay Frank, inihayag ni Carson ang masamang motibo sa likod ng pagpatay sa pamilya ni Frank at layunin nilang tapusin si Frank at gumamit ng karagdagang katawan upang takpan ang totoong target. At nang magtanong kung bakit siya gustong patayin, sinabi ni Carson na akala nila ibinigay ni Micro ang tape kay Frank. At sa tensyon, sinubukan ni Carson na barilin si Frank at natuklasan na inalis ni Frank ang magazine ng baril at sinamantala ang pagkakataon, mabilis na bawi ni Frank ang kontrol at inatake ito bago tuluyang tinapos ang kanyang buhay. At sa sumunod na araw, nagtungo si Frank sa isang kainan at nakatanggap ng tawag mula kay Micro. Ang unang tanong ni Micro ay kung bakit bumisita si Frank sa kanyang bahay. Tumugon nito na nilagay ni Micro ang kanyang pamilya sa panganib sa pamamagitan ng pag-cruise nito ng landas sa kanya. At dahil sa babalang ito, inutusan ni Frank si Micro na magkita sila sa sementeryo at nang dumating ito sa lugar, nakatagpo nito si Curtis sa halip na si Frank. Sinabi ni Curtis ang mensahe na si Frank ay kinansela ang kanilang pulong at nagbigay ng babala. At kung magpapatuloy si Micro sa pagsunod nito kay Frank, maghihiganti si Curtis sa pamamagitan ng pag-atake nito kay Sarah. At dahil dito, bumalik si Micro sa kanyang hideout at nagulat nang makita nito si Frank na itinago ang kanyang sarili sa sasakyan ni Micro. At dahil hindi makapaniwala, sinuntok siya ni Frank dahilan upang mawalan nito ng malay. At nang magising, nagsimulang ikwento ni Micro ang tungkol sa drugs sa araw na nakilala nito si Carson at mga tauhan niya.
At dahil nakaramdam ng problema, inutusan ni Micro ang kanyang pamilya na manatili sa sasakyan anuman ang mangyari, at habang papalapit si Carson at ang mga tauhan nito, umalis si Micro ng sasakyan at umaasang maiwasan sila. Gayunpaman, nasundan siya ni Carson malapit sa ilog at sa isang desperadong pagtatangka na linawin ang kanyang pangalan. Sumigaw si Micro na ang awtoridad ay may maling impormasyon at iginiit nito na siya ay isa lamang analyst at hindi isang kriminal. At sa pagbalewala ng pakiusap ni Micro, nagpatuloy si Carson sa pagbanta sa kanya habang dumating si Sarah sa lugar at nasaksihan na nakatutok ang baril sa kanyang asawa. At dahil tumanggi si Micro na sumuko, binaril siya ni Carson sa dibdib dahilan upang mahulog ito sa ilog. At sa kabutihang palad, ang bala ay tumama sa telepono ni Micro na nagawang mailigtas ang kanyang buhay. At nagpatuloy si Micro na sabihin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari kung saan humantong sa kanya para maging target ng Homeland Security. At sa isang flashback, isiniwalat na si Micro ay nakatanggap ng isang CD na naglalaman ng footage ng pagpatay. At bilang isang analyst, naramdaman nito na dapat niyang suriin ang nilalaman nito. At dahil napagtanto ang bigat ng sitwasyon, nagpasya si Micro na gumawa ng aksyon at pinadala ang material kay Dinah. Ang aksyon na ito ay naglagay sa kanya bilang target ng Homeland Security, lalo na kay Carson na alam ang lahat tungkol sa pagpatay. At sa kasalukuyan, sumailalim si Micro sa interogasyon na ngayon ay hinubaran at itinali sa isang upuan. At hindi inaasahan, isang 3 minutong countdown ang nagsimula at sinabi ni Micro na isa itong fail-safe na sistema at kung aabot ito sa 0 ang lahat ng camera ay mabo-broadcast sa media. At upang pigilan ito, isang code at isang retinal na scan ang kinakailangan, at dahil si Frank ay malapit sa kanya, sinamantala ni Micro ang pagkakataon na turukan si Frank ng isang pampakalma dahilan upang mawalan ito ng malay. At nang magising ito at napagtanto na hindi siya pinatay ni Micro, nagtanong si Micro kung ano ang motibo nito. At bilang tugon, sinubukan siyang hikayatin ni Micro na dapat silang magsanib puwersa at ilantad ang mga tao sa likod ng pagpatay kay Zabir at pati na rin sa pamilya ni Frank. Nagsimulang maalaala ni Frank ang isang traumatikong pangyayari sa Afghanistan kung saan ginawa nila ang isang misyon na tinatawag nilang Cerberus. Nahuli ng squad ni Frank si Zabir at isang CIA agent na kilalang Orange ay ginamitan siya ng brutal na pagpapahirap upang kunin ang impormasyon tungkol sa nalalaman nitong operasyon nila ng droga. Ang pag-uusap ay isinagawa sa Persian upang malinaw na wala sa mga squad ang makakaalam sa pagiging inosente ni Zubir o kahit ang pagkakasangkot ni Orange sa drug trafficking. At kalunos-lunos, inutusan ni Orange si Frank na barilin ng lalaki sa ulo at ilibing ito na mabilis isinagawa ni Frank. At makalipas ang ilang araw, si Frank at ang kanyang team ay nakatanggap ng isang mission briefing mula kay Schoonover at Orange. At mula sa umpisa, naghinala na si Frank sa misyon na baka isa itong bitag, ngunit ang mga alalahanin nito ay hindi pinansin. Ang misyon ay naging disaster at nawala ni Schoonover ang kanyang braso at ang grupo ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa matinding bakbakan. At dahil labis ang galit, nanguna si Frank at nilinis ang lagusan at nagbigay ng pagkakataon sa grupo na umatras. At sa pagtatapos ng laban, habang tumatanggap ang grupo ng tulong medikal sa tent, si Orange ay nag-aalala kung napatay ba nila ang kanilang target. At lingid sa kaalaman ni Frank at ng grupo, ang misyon ay isang setup at isinagawa ito ni Orange upang patayin ang mga saksi sa pagpatay kay Zubir. At dahil sa galit kay Orange dahil sa pag-aalala nito sa kanilang target, marahas na inatake ni Frank si Orange na ikinabulag ng isang mata nito. At sa kasalukuyan, ibinunyag ni Micro kay Frank na ang operasyon kung saan kasama siya ay wala sa mga libro at wala itong anumang opisyal na record o pag-aproba mula sa Kongreso ng Amerika at lumalabas na ilegal ito. Pumayag si Frank na makipagtulungan sa kanya at humiling ng isang kondisyon na ang lahat ng kanilang target ay dapat patayin ng walang awa o hindi dapat magkaroon ng pagkakataon para sa isang trial. Pumayag si Micro sa mga termino ni Frank at upang gawin ang kanilang plano, kailangan nilang dalawa ng mga armas. Hinak ni Micro ang sistema ng NYPD at natuklasan ang ilegal na kargamento na dumating mula sa Greece. At upang marating ang lokasyon, nagpasya silang mang-ambush ng isang gang at matapos ng bakbakan na kinabibilangan ng pagpatay sa mga gang member at iligtas ang isa sa mga biktima nila, umalis si Frank at Micro sakay ng dalawang sasakyan. Tinutukan ni Frank ng baril si Turk at humiling ng impormasyon kung nasaan ang mga armas. Gayunpaman, sinira ni Turk ang kanyang plano at ibinunyag na ibebenta ng mga Greek ang truck sa isa pang buyer na handang bilhin ang buong stock. Ang maibibigay lamang ni Turk ay isang paint gun na para sa anak ng gangster, at dahil dito bumalik si Frank sa hideout at nagsimulang linisin ang baril ni Micro pati na rin ang paint gun.
Samantala pinangunahan ni Sam ang kanyang team sa isang misyon at magpapanggap sila bilang mga kriminal na buyer upang masecure ang armas mula sa mga Greek. At gamit ang kanyang kakayahan sa pag-hack kinilala ni Micro ang bagong lokasyon ng mga armas at sa pagsapit ng gabi ang misyon ay nagsimula sa pangunguna ni Dinah. Isang sasakyan ang sumunod sa truck habang ang iba pang opisyal kabilang si Sam ay naghihintay sa napag-usapang lokasyon. Nang biglang nakumpirmiso ang kanilang sistema ng komunikasyon at nagsimulang tumunog ang kanta sa background. At dahil hindi makapag-usap tinawagan ni Dinah si Sam at inutusan nito na manatiling mag-focus at napagtanto nito na may sumasabotahe sa kanila nang napansin nito ang truck na dumaan sa parehong lokasyon ng pangatlong beses. At habang hawak ni Frank ang kontrol sa truck inutusan nito si Micro na dalhin ito sa hideout habang sumusunod ito sakay ng isa pang sasakyan. Samantala tumanggi si Dinah na iwanan ang kanilang misyon at nagtungo ito sa lokasyon at nakita ang sasakyan ni Frank. At habang patuloy nitong sinusundan ng truck hinarang ni Frank ang kanyang daanan at pinigilan ito na sundan niya. Isang habulan ang nagsimula sa pagitan ni Frank at Dinah at nagawang matakasan ang sasakyan ni Frank at muling lumitaw sa harap ng kanyang sasakyan. Parehong umarangkada ang dalawa at naghanda sa isang paghaharap ngunit sa kasamaang palad isang aksidente ang naganap nang binangga ni Micro ang sasakyan ni Dinah. Nainis si Frank dahil sa ginawa ni Micro sa sasakyan ni Dinah at nagsimula ng isang pagtatalo sa pagitan nila. At dahil nais na iligtas ang buhay ni Dinah kinuha siya ni Frank palabas ng sasakyan at iniligay ito sa kalsada palayo sa nasusunog na sasakyan. At habang binabasa nito ang kanyang pagkakakilanlan nagtanong si Dinah kung pinatay ba nito si Carson at kinumpirma ito ni Frank at sinabi na isa itong maruming agent. Pagkatapos ay umalis ito sa eksena at nagbabala kay Dinah na huwag makialam sa kanyang mga plano. Nakuha ni Frank ngayon ang mga armas ngunit nanatili itong hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Orange. At upang malaman ang impormasyon na ito nagpa siya itong lapitan si Gunnar ang lalaking nagtala ng pagpatay kay Zubir. Tulad ni Frank at Micro si Gunnar ay naninirahan ng patago upang maiwasan ang pag-akit nito sa atensyon ni Orange. Nahanap ni Frank si Gunnar sa isang kagubatan at habang ginagalugad nito ang lugar hindi ito inaasahang inatake ni Gunnar gamit ang isang palaso. At matapos na alisin ang palaso nagtago si Frank sa likod ng isang puno at paulit-ulit iginiit na siya ay isang kaibigan at hindi isang kaaway. At habang papalapit si Gunnar sumuko si Frank at sinabi kung paano nito nawala ang kanyang pamilya dahil sa video na ginawa ni Gunnar. At dahil nakilala bilang dating kasama pumayag si Gunnar na makipag-usap kay Frank at nang tanungin ang pagkakakilanlan ni Orange ibinunyag ni Gunnar na wala itong impormasyon sa tunay na pangalan ni Orange at sa panahon ng kanilang pag-uusap narinig ng dalawa ang paparating na helicopter at dumating ang mga sundalo sa kagubatan. Nakikita ni Orange ang misyon mula sa mga kamera ng bawat sundalo at lumalabas na mula ng maging deputy director ng CIA lahat ay gagawin nito upang burahin ang kanyang nakaraan. At upang makamit ito balak nitong tapusin ang lahat ng saksi sa pagpatay sa video at dahil ang misyon ay hindi opisyal na pinahintulutan wala itong tala ng mga tao na naroon. Gayunpaman nagawa nitong makipag-usap kay Dinah kasama si Sam kung saan nabanggit nila si Gunnar at dahil desperado na burahin ang sinumang saksi pinadala nito ang kanyang team upang patayin si Gunnar. At habang papalapit ang mga sundalo mahusay na ginamit ni Gunnar ang kanyang armas at nagawang masaktan ang ilan sa kanila pagkatapos ay tinapos ni Frank ang mga ito. Samantala si Agent Orange ay nanunood sa mga kamera ay namangha na makita na si Frank ay buhay pa rin. At sa gitna ng laban si Gunnar ay nabaril ng 2 beses at nang sinubukan ni Frank na gumanti siya rin ay nabaril. At dahil wala ng bala nagtago ang dalawa sa likod ng isang bato habang papalapit ang mas marami pang sundalo. At si Micro na pinagmamasdan ng sitwasyon gamit ang drone ay inalertuhan si Frank sa paparating na banta. At sa tulong ni Micro nagawa nilang tapusin ang 2 sundalo na paparating. At gamit ang mga baril nito tinarget ni Frank ang mas maraming sundalo at sinaksak ang huli sa balikat at habang tinatapos ito sinabihan ni Frank si Orange sa camera at nagbigay ng banta na hahanapin siya nito at pagkatapos ay binali nito ang ulo ng sundalo. Ang pag-atake ay nabigo ngunit si Frank at Gunnar ay dumanas ng mga kritikal na pinsala sa katawan. At habang dumidilim nagpatuloy si Frank sa kagubatan at inaalagaan ang sugatan na si Gunnar at sa huli sumuko ito sa matinding sakit at bumagsak sa sahig habang nahanap sila ni Micro at inalagaan ang kanyang sugat at dinala ito palabas ng kagubatan sakay ng isang van. At habang walang malay si Frank na naginip ito ng isang hapunan kasama ang kanyang pamilya kasama ang pamilya ni Micro.
At sa gitna ng kasiyahan natagpuan nito ang kanyang sarili na nakatali sa upuan at sa nakakagulat na eksena pumasok ang mga sundalo sa silid at walang awa na pinagbabaril ang lahat at iniwan si Frank sa matinding desperasyon. At nang magising inalagaan ni Micro ang sugat ni Frank at ibinunyag ni Micro na sinusubaybayan nito ang mga radyo buong araw at mayroon nag-broadcast ng pangalan ni Frank at tinatawag siyang Raven. Isang code na ginamit ng matalik na kaibigan ni Frank na si Billy bagamat nag-aalala si Micro na baka alam ni Billy na buhay si Frank kumbensado si Frank na walang alam si Billy. Gayunpaman naniniwala si Frank na hindi dapat sila mag-alala kahit pa malaman ito ni Billy dahil nakikita nito si Billy na malapit sa kanya at pro-protektahan nila ang isa't isa. Samantala binisita ni Dinah ang lugar kung saan namatay si Gunnar at pinaalam ni Micro sa awtoridad ang lugar bago ito umalis at tiniyak na matutuklasan ang katawan ni Gunnar. Bagamat ang katawan ng mga sundalo ay inalis ng mga CIA pinagsama-sama ni Dinah ang mga ebidensya at naghinala na si Frank ay kasama ni Gunnar at ang kanyang paghihinala ay nakumpirma ng pinaalam sa kanya ni Sam na ang sample ng dugo na nakita sa lugar ay tumutugma kay Frank. At ngayon sigurado na si Dinah na isang death squad ang pinadala ng mga taong gustong panatilihing sekreto ang misyon ng Cerberus. At malinaw na sa kanya na ang sitwasyon ay mas mapanganib kaysa sa iniisip nito na kinasasangkutan ng mga maimpluwensyang tao na may kakayahang bumuo ng isang death squad. At sa kanyang paghahanap ng higit pang bagay kay Frank lumapit si Dinah kay Billy na kaibigan ni Frank na may-ari ng isang pribadong kumpanya ng militar. Binahagi nito ang balita sa kanya na buhay pa si Frank ngunit nasa kritikal itong kondisyon at dahil alam ni Billy ang kaso sa Afghanistan na hinahabol ni Dinah hiniling nito ang tulong ni Billy na mahanap si Frank. At nang marinig inihayag ni Billy ang pagnanais nito na tumulong na mahanap si Frank kung totoo ba ang mga sinasabi ni Dinah. At kasunod nito binisita ni Billy si Curtis na pareho nilang malapit na kaibigan ni Frank at naghahanap ng impormasyon sa kinaroroonan ni Frank. Nagkunwaring walang alam si Curtis at inihayag ni Billy ang intensyon nito na tulungan si Frank at hindi ang gobyerno sa pamamagitan ng pagpapataka sa kanya sa bansa at bigyan siya ng bagong pagkakakilanlan para sa isang mapayapang buhay. At matapos na umalis si Billy binisita ni Curtis si Frank at ibinunyag ang mga detalye ng pakikipagtagpo nito kay Billy at sinabi na dapat tanggapin ni Frank ang alok ni Billy at nakita ito ni Curtis bilang isang pagkakataon na takasan ni Frank si Orange. At sa sumunod na umaga muling nagkita si Frank at Billy sa tabing ilog at nag-usap pagkatapos ng matagal nilang pagkakahiwalay. Ibinahagi ni Billy ang mga detalye tungkol sa kanyang kumpanya at ikinwento ang pakikipagkita nito kay Dinah at nagtataka kung ano ba ang alam ni Frank na hindi niya alam. At bilang tugon sinabi ni Frank ang lahat ng kinasasangkutan ni Orange Schoonover at Bennett tungkol sa drug trafficking sa Afghanistan pati na ang mga pagpatay sa mga sundalo. At bilang isang tunay na kaibigan pinayuhan ni Billy si Frank na hayaan si Dinah na gawin ng investigasyon at binigyan giit na layunin din niyang panagutin ang mga salarin. At bago maghiwalay nagbigay si Billy ng alok na tulungan si Frank na umalis sa lungsod gamit ang isang bangka at sinabing maghihintay ito sa kanya. Habang inilaan ni Micro ang kanyang oras sa hideout at matiyagang naghihintay. Samantala pinaabot ni Frank kay Sarah ang kanyang paumanhin dahil hindi ito nakadalo sa hapunan at ang kanilang pag-uusap ay biglang umikot habang sinabi ni Sarah ang mga problema nito dahil wala ang kanyang asawa lalo na ang epekto nito sa anak nilang lalaki. Binigyan siya ni Frank ng comfort at mga motibasyon at habang nakikita ang eksena mula sa hideout nabalisa si Micro dahil wala siya doon para sa kanyang pamilya sa mahirap na panahon. At sa gabi inaasahan ni Billy ang pagdating ni Frank sa fort ngunit nabigo si Frank na magpakita sa kanya. At dahil dito bumalik si Billy sa kanyang sasakyan at pinaalam sa kanyang kasama na hindi makakarating si Frank. At nakakagulat lumalabas na ang kasama nito ay si Agent Orange at inihayag na si Billy ay kasama ni Orange at gustong makitang mamatay si Frank sa lalong madaling panahon. At sa sumunod na araw si Coronel Bennett na kilala sa pagpupuslit ng mga droga sa bangkay ay nag-ambala sa kanyang hapunan nang binisita siya ni Frank. At si Frank na naghahanap ng impormasyon sa pagkakakilanlan ni Orange ay hinarap si Bennett at pinilit ito na magsalita. Gayunpaman ang pagtatanong ni Frank ay nagsilbing panlilinlang kay Bennett habang kinoklo ni Micro ang kanyang telepono. Samantala si Billy na alam na pupunta si Frank kay Bennett ay nilagay ang kanyang sarili sa labas ng bahay kasama ang kanyang team. At habang papalapit si Frank mahusay nitong pinasok ang gusali at pinagmamasdan ni Micro ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang drone at inalertuhan si Frank sa paparating na banta. At sa isang madiskarteng galaw pinuno ni Frank ang lugar ng gas upang madisorient ang mga sundalo dahilan upang mahirapan silang makakita.
At habang pumasok ang mga ito sa silid mabilis niyang pinabagsak ang mga ito at si Billy na nakatago ang mukha ay nanatiling hindi nakilala ni Frank. At sa pagtatangkang patayin si Frank aksidenteng nabaril ni Billy ang isa sa kanyang mga tauhan at nagbigay kay Frank ng pagkakataon na makatakas. Habang ang pag-clone sa telepono ay natapos at nagpahintulot kay Micro na matrack si Bennett at mga nakakausap nito. Alam ng dalawa na ipapadala ni Orange ang mga tauhan nito sa bahay ni Bennett kaya naman sa tingin nila ay nauutakan nila si Agent Orange. At sa sumunod na araw sinamahan ni Billy si Bennett sa safe house ni Orange at dahil labis ang galit hinarap nito ang mga kasama niya dahil sa paggamit sa kanya bilang bitag upang akitin si Frank. At nang tanungin siya tiniyak ni Bennett kay Orange na hindi ito nagsalita ng anumang impormasyon kay Frank at dahil napagtanto na ang buhay ni Bennett ay nasa panganib. Nagpasya si Orange ng plano para kay Bennett na magretiro at isang plano ang itinakda upang mapadali ang paglipat ni Bennett sa ibang bansa at tinitiyak nila na hindi siya mahahanap ni Frank. At bilang bahagi ng kasunduan si Bennett ay inutusan na iwanan ang kanyang telepono sa safe house habang sinamahan nito ni Billy paalis ng bansa at sinusubaybayan ni Micro ang lokasyon ng telepono habang kinuha ang mahalagang impormasyon tungkol sa safe house. Samantala si Dinah ay nasa kanyang opisina at sinusuri ang kaso nang may bigla itong napagtanto at kinausap si Sam at naghinala na ang kanilang opisina ay may bug at sa pagkonekta sa mga punto sinabi nito na nang pag-usapan nila si Gunnar sa kanyang opisina ay namatay na agad ito kinabukasan. At dahil naghihinala sinimulan nito ang paghahanap para sa anumang surveillance device sa kanyang opisina at sa pagpapatunay sa kanyang hinala na diskubre ni Dinah ang isang nakatagong bug sa isa sa mga lalagyan. At sa kabila ng mahanap ang device nagpa siya itong huwag tanggalin at kasabay nito inihatid ni Billy si Bennett sa isang tagong motel at sa sandali ng pag-amin sinabi nito kay Billy na hindi nito kailanman nagustuhan si Billy o sino man sa mga special forces na kasamahan nito. At habang nag-uusap na tuklasan ni Bennett ang isang malungkot na sorpresa sa kama kung saan ang walang buhay na babae na kasama niya noong isang gabi. At dahil napagtanto na nasa panganib siya kinuha nito ang kanyang baril ngunit mabilis siyang pinigilan ni Billy at binigyan ng maraming saksak hanggang sa mawalan nito ng buhay. At sa kabilang banda dumating si Frank sa labas ng safe house at inaasinta si Orange. Gayunpaman ang kanyang pagbaril ay napigilan ng bulletproof na salamin at nagpahintulot kay Orange na makaligtas. Bagamat ang pag-atake ay nabigo na lamang ni Frank ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang target na si William na direktor ng mga lihim na operasyon ng CIA. At sa sumunod na araw ang bahay ni Micro ay nakaranas ng pagkawala ng kamera at nag-udyok kay Frank na tignan ito at tiyakin na ang lahat ay nasa ayos. At lumalabas na sinadyang patayin ni Sarah ang internet sa kanyang bahay upang turuan ng leksyon ang kanyang anak. At sa oras na makumpirma ni Frank ang sitwasyon ay nasa ayos naghanda ito na umalis gayunpaman habang nagpalitan sila ng yakap isang bagay ang hindi inaasahan nang sinubukan siyang halikan ni Sarah at mabilis siyang pinigilan ni Frank na lumikha ng isang awkward na sandali para sa kanilang dalawa. Nakita ni Micro ang hindi inaasahang halik mula sa camera na nagdulot ng isang tensyon sa kanilang dalawa ni Frank. At sa kabila nito napagtanto nito na hindi naman ito kasalanan ni Frank at hindi nagtanim ng sama ng loob sa kanya. At dahil desperado na makasama muli ang kanyang asawa inimungkahi nito na makipag-ugnayan kay Dinah at ibahagi ang kanilang parehong layunin na mahuli ang mga kriminal. At gamit ang video bilang ebidensya at isang saksi maaaring arestuhin ni Dinah si Orange upang makabalik si Micro sa kanyang pamilya. Gayunpaman mahigpit na pinaalala ni Frank kay Micro ang kanilang kasunduan na kailangan mamatay si Orange. Nawala sa kontrol si Micro at sinabi na ang pamilya ni Frank ay namatay dahil sa kanya at ngayon ay nais nito na mamatay ang lahat. At dahil desperado sinubukan ni Micro na tawagan si Dinah ngunit mabilis na pinigilan ni Frank na nakialam at pinatulog siya. Samantala si Dinah at Sam ay nagplano na ilantad ang mga individual sa likod ng paglalagay ng bug sa opisina. Gumawa sila ng isang taktika para sa isang heist ng mga armas na kinasasangkutan ni Frank. At syempre hindi darating si Frank sa lugar ngunit ang kanilang plano ay hihikayatin ng mga responsable sa paglalagay ng bug. At hindi inaasahan na hulog si Billy sa bitag at nakipagkita kay Agent Orange upang talakayin ang kanilang susunod na hakbang at ang plano ay tapusin si Frank sa akto. At upang gawin ang trabaho kinuha ni Billy ang mga dating contractors mula sa kanyang kumpanya at inalok sila ng pera kung matagumpay na magagawa ang pagpatay. At tulad ng inaasahan ni Dinah si Billy at ang kanyang team ay nahulog sa bitag at isang matinding barilan ang sumiklab sa pagitan ng Homeland Security at sa mga tauhan ni Billy at naroon din si Sam at Dinah upang hulihin ang responsable sa paglalagay ng bug sa opisina.
Ang paghaharap ay humantong sa maraming patay sa magkabilang panig at dahil napagtanto na lumalala ang sitwasyon sinubukan ni Billy na tumakas at inabandonan nito ang kanyang team at pinatay ang isa upang hindi ito mailantad kay Dinah. At sa panahon ng kanyang pagtakas pinigilan siya ni Sam at tinutukan ng isang baril. At dahil dito sumuko si Billy at nagpahintulot na ilantad ang kanyang mukha gayunpaman sa isang galaw kinuha ni Billy ang pagkakataon at sinaksak ito ng maraming beses gamit ang nakatagong patalim sa kanyang braso. At bago pa dumating si Dinah nagawa ni Billy na makatakas at iniwan si Sam sa sahig na biyak ang lalamunan. At nang matuklasan na kritikal ang kondisyon ni Sam nataranta si Dinah at sinubukan na pigilan ang pagdurugo ngunit marami ng dugo ang nawala kay Sam at sa kabila ng pagsisikap nito si Sam ay tuluyan sumuko sa kanyang pinsala. At sa kabilang banda pinakita ang kwento ni Lewis isang veterano ng army na muling sinusubukan na bumalik sa buhay ng isang pagiging sibilyan. At sa kanyang pagbalik sa Amerika hinarap nito ang nakakasirang epekto ng Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD. At dahil nakikipaglaban sa hindi matatag na estado ng pag-iisip sinubukan rin nitong saktan ang kanyang sariling ama. At sa isang desperadong sandali sinubukan rin niyang tapusin ang kanyang sariling buhay ngunit hindi ito nagtagumpay at mas pinili nitong matulog sa isang foxhole na hinukay niya sa kanyang bakuran sa halip na sa silid nito. At sa paghahanap ng sagot nagpalista ito sa pribadong militar ni Billy na anvil gayunpaman hindi ito nakakuha ng posisyon nang malaman ni Billy na nahihirapan ito sa kanyang mental na kalagayan at nagpa siya na huwag siyang tanggapin. At sa pagtugon nito sa kahilingan ng kanyang ama nagsimulang dumalo si Lewis sa mga grupo ng therapy session para sa mga militar na ginagawa ni Curtis. At sa panahon ng session nakatagpo nito si Connor na pinakilala ang kanyang sarili bilang isang veterano ng Vietnam War gayunpaman ang tunay na agenda ni Connor ay isulong ang ekstremistang retorika. At dahil naintriga sa pananaw ni Connor si Lewis na nakaramdam na tinanggihan siya ng kanyang bansa ay natagpuan ang paniniwalang ang mga patakaran ay hindi nararapat sundin at ang bansa ay tinalikuran ng mga sundalong sinanay nito. At dahil na-inspire sumama si Lewis kay Connor sa isang protesta sa labas ng Bronx County Courthouse. Ang protesta ay nakasentro sa paligid ng isang guro na nahaharap sa mga kaso dahil sa pagpasok nito sa paaralan dala ang isang baril. At hindi nagtagal isang pulis na ang lumapit sa dalawa at tinatanong ang kanilang presensya sa lugar at nagtanong kung nakikisali ba sila sa protesta. Tumugon si Lewis na namimigay lamang sila ng mga polyeto na nagsasaad na legal ito at karapatan nila. Nang binigay ni Connor ang kanyang paliwanag sinabi ng pulis na ebidensya ito sa pakikilahok sa protesta at iginiit na umalis na sila. Gayunpaman nanindigan si Lewis at iginiit na wala silang ginagawa upang pigilan ang sinuman na pumasok sa courthouse. Hindi pa rin tinanggap ng pulis ang katwiran ni Lewis at pinilit silang umalis kaya inimungkahi ni Connor na kumain na lang sila ngunit nagalit ang pulis at sinabi na inaabot ni Lewis ang kanyang baril na pinabulaanan ni Lewis. Pagkatapos ay tinawag ni Lewis si Connor bilang testigo ngunit umalis na ito at nakita ng binata kung paano siya iniwan ni Connor at mabilis siyang inaresto ng pulis. At nang maglaon tinignan ni Lewis ang mga militar na record ni Connor at natuklasan na si Connor ay hindi kailanman naglingkod sa Vietnam War. Hinarap nito si Connor dala ang ebidensya sa kanya ngunit tinanggi pa rin ng matanda ang mga paratang at sinabing malamang may nakialam sa mga impormasyon. At sa kabila ng pagtanggi ni Connor sa katotohanan nakita pa rin ni Lewis na nagsisinungaling ito. Nang tumanggi si Lewis na tanggapin ang kanyang kwento hiniling ni Connor na umalis ito sa kanyang bahay at nagsimula ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa. At sa isang banda kinuha ni Connor ang isang kutsilyo at sinaksak si Lewis sa tagiliran gayunpaman nagawa ni Lewis na madaig siya at gumanti ng ilang saksak kay Connor na humantong sa katapusan nito. At dahil nabigla sa nangyari sinubukan ni Lewis na kunin ang kanyang sariling buhay ngunit hindi niya ito magawa at dahil nahaharap sa malaking problema nagpa siya ito na ilagay ang mga bagay sa sariling kamay. Nagtungo ito sa isang hardware at bumili ng material upang gumawa ng mga bomba at habang handa ang lahat si Lewis ay naglagay ng maraming pampasabog sa buong New York at pinuntirya ang isang field officer at istasyon ng pulis pati na rin ang federal courthouse. At sa gitna ng kaguluhan nagpadala ito ng liham sa abogado ni Frank na si Karen at hiniling nito ang tulong ni Karen sa pamamagitan ng liham at naniniwalang maiintindihan nito ang kanyang pananaw. At ayon sa kanyang manifesto pinagtatanggol nito ang kalayaan ng mga Amerikano laban sa gobyerno na sa tingin niya ay sinusubukan tanggalin ang kanilang karapatan. At bilang panawagan iginiit nito na i-publish ni Karen ang kanyang pahayag o kung hindi tatargetin nito ang gusali ng New York Bulletin. Samantala natuklasan ni Frank ang pangbobomba sa balita at binasa ang tugon ni Karen kay Lewis. At dahil nag-aalala sa kaligtasan ni Karen naisip nito na ang buhay ng kanyang kaibigan ay nasa panganib.
At sa kabilang banda nakilahok si Karen sa isang programa sa radyo kasama ang senator na si Stan upang kondenahin ang mga aksyon ni Louis. At sa pagpapakita ng kanyang pagkabigo nagtanong ito kay Karen kung bakit ito nagsalita ng negatibo tungkol sa kanya. At bilang tugon pinaliwanag ni Karen na kinasusuklaman nito ang lahat ng kanyang ginawa at habang nakikinig kay Karen sa mga salita nito idiniklara ni Louis na ang babae at ang senator ay nasa maling panig ng digmaan at pagkatapos ay pinutol ang tawag. At dahil napagtanto na ang buhay ni Karen ay nasa panganib inutusan ni Frank si Micro na subaybayan si Louis at si Micro ay naguguluhan kung bakit si Frank ay nagfo-focus sa kaso na ito sa halip na sa problema nila. Pagkatapos ay ibinunyag ni Frank na si Karen ay parang pamilya niya at hindi ito papayag na mapahamak siya. At dahil alam na banta si Louis kay Karen na wala sa kontrol si Frank at hiniling kay Micro na hanapin si Louis sa lalong madaling panahon. Samantalang nagtungo si Curtis sa bahay ni Connor dahil hindi ito nagpaparamdam ng ilang araw at nang dumating sa lugar nakita nitong nakalak ang pinto at may isang amoy na nagmumula sa loob. At sa oras na pumasok nakita nito ang katawan ni Connor na wala ng buhay kung saan siya mismo iniwan ni Louis. At habang ginagalugad ang lugar at nakita ang mga pampasabog biglang lumitaw si Louis at inatake si Curtis. Isang matinding laban ang naganap kung saan pinahirapan ni Louis si Curtis ng husto at hindi nagtagal dumating si Frank at nakita si Curtis na nakatali sa isang upuan na may bomba sa kanyang dibdib. At sa oras na tawagan ni Louis ang telepono ni Curtis sinagot ito ni Frank at sinimulan ang isang psikolohikal na laro sa pagitan nila. At habang nakatayo sa labas ng bahay inihayag ni Louis ang paghanga nito sa mga aksyon ni Frank at plano na ilagay ang mga bagay sa kanyang sariling kamay katulad ni Frank. Pinaalam nito kay Frank na tumawag ito ng pulis ngunit ayaw nitong madamay si Frank at inimungkahi na dapat silang magkakampi. Pumayag si Frank at bilang kapalit binigay ni Louis ang impormasyon kung aling wire ang puputulan upang ma-defuse ang bomba. At habang paparating ang mga pulis gumawa ng mabilis na aksyon si Frank at binato nito ang isang bato at pinigilan ng isang pulis at mabilis na inatake ang isa. At sa pagsasamantala ng pagkakataon ginawa nito ang kanyang pagtakas at iniwan ang lugar sakay ng sasakyan ng pulis. Gayunpaman nang bumalik ito sa hideout natuklasan ni Frank na ang kanyang pagkakakilanlan ay nalantad sa buong Estados Unidos dahil sa dashcam ng pulis. At ngayon siya ay binansagan na terorista at ginawang may sala sa lahat ng pangbobomba. At sa sumunod na araw habang nasa panayam si Karen isang pagsabog sa pinto ang nagpalipad sa kanilang dalawa sa sahig. Ang silid ay napuno ng usok habang sina Louis at Frank ay sinimulang pabagsakin ang mga guard. At sa kabila ng nasugatan na gawa ni Ori na tumayo at naghanap ng baril at nagpaputok kay Louis habang ginagawa ang pagtakas nito. Naiwan si Karen kasama si Louis at ito ang kwento na binigay ni Ori kay Sergeant Mahoney gayunpaman pinabulanaan ni Karen ang kanyang mga sinabi at sinabi hindi ito ang tunay na nangyari. Pagkatapos ay binalikan nito ang aktwal na kaganapan at pinasok ni Louis ang silid dala ang isang baril at walang awa na binaril ang lahat ng guard. Sinubukan ni Senator Ori na tumakas ngunit tinutukan siya ni Louis ng baril. Habang sinubukan ni Karen na kunin ang kanyang baril sa kanyang bag ngunit ang pagsabog ay biglang naganap. At habang naghahanda si Louis na patayin si Ori nagmakaawa si Karen sa kanya at sa oras na babarilin na silang dalawa biglang lumitaw si Frank at tumalon sa harap ni Karen upang seluhin ang bala. At sa pagsasamantala sa pagkakataon kinuha ni Karen ang kanyang baril at sinubukan rin na tumakas. Gayunpaman tinulak siya ni Ori kay Louis upang matiyak ang pagtakas nito at tinutok ni Frank ang kanyang baril kay Louis ngunit inihayag ni Louis na hawak nito ang isang bomba na may pindutan sa kanyang kamay. At nang marating ang corridor si Frank at ang security ay napilitang sumuko habang kinuha ni Louis ang elevator at isang bakbakan ang naganap sa pagitan ni Frank at ng mga security. Madiskarteng ginamit ni Frank ang katawan na walang buhay bilang shield upang makalayo sa kanila. At ang kalahating bahagi ng kwento ay sinalaysay ni Dinah at sa mas maagang oras natuklasan nito na ang mga individual na nagtangkang patayin si Frank sa araw ng kamatayan ni Sam ay nauugnay lahat sa kumpanya ni Billy at naghinala na posibleng si Billy ang naglagay ng bug sa kanyang opisina. Hinarap niya ito upang tanungin tungkol sa kanyang mga intensyon at kinilala ni Billy ang mga namatay ngunit tiniyak nito na lahat sila ay mga dating empleyado lamang ng kanyang kumpanya at wala itong koneksyon sa kanila. At habang itinanggi ni Billy ang akusasyon ng alarm ay tumunog dahil sa isang pag-atake at ang lahat ay naghihinala na si Frank ang salarin ngunit kumbinsado si Dinah na inosente ito. Kinuha nito ang hagdan at kalaunan ay natagpuan si Frank at inimungkahi nito na magtulungan sila upang ilantad si Orange ngunit iginiit ni Frank na haharapin niya ito ng mag-isa.
At sa gitna ng kanilang pag-uusap si Frank ay binaril ng kanyang matalik na kaibigan na si Billy at ibinunyag ni Billy ang kanyang tunay na intensyon at isiniwalat na kasabwat siya ni Agent Orange. At nagbabala na ang kanyang aksyon ay parte ng digmaan at nagbanta ito kay Dinah na tumabi at hayaan siya na patayin si Frank. At sa panahon ng kanilang paghaharap dumating ang guard at hinuli ang lahat kabilang na si Billy, Dinah at si Frank. Gayunpaman bago pa makuha si Frank ginamit nito ang fire hose upang bumaba ng hagdan at tumakas sa mga awtoridad. Samantala dinala ni Louis si Karen sa kusina kung saan nagbanta ito na pasasabugin niya ang bomba. Mabilis na dumating si Frank at nag-udyok ulit kay Louis na gamitin si Karen bilang hostage. Matalinong ginulo ni Frank si Louis at sumenyas kay Karen na putulin ang puting wire at desarmahan ang bomba. Matagumpay na pinutol ni Karen ang tamang wire sa bomba ni Louis at binaril ang kanyang paa mula sa kanyang bag. At bilang tugon ikinulong ni Louis ang sarili niya sa storage room at napagtanto ang kanyang pagkatalo. Inayos nito ang wire sa bomba at pinasabog ito at nagawang makaligtas ni Karen at Frank bago ito tumama sa kanila. At sa kabilang panig isang pulis ang dumating sa bahay ni Sarah at tumugon sa isang tawag tungkol sa impormasyon kay Frank. At lumalabas na si Zack ay nakita ang mukha ni Frank sa balita at tinawag ang pulis upang isumbong ang madalas nitong pagbisita. At nang tinanong sinabi ni Sarah na isa lamang itong hindi pagkakaintindihan at habang tumingin ang pulis sa paligid nagtanong ito tungkol kay Leo na anak na babae ni Sarah at sinabi nito na nagpalipas ito ng gabi kasama ang mga kaibigan niya ngunit sa katotohanan si Leo ay nasa itaas at naririnig ang lahat. At nang pinaalam ng pulis kay Sarah na kailangan nilang magpunta sa istasyon ng pulis nakaramdam ito na tila may mali. At dahil naghinala inutusan nito si Zack na tumakbo at sa mga sandaling yun inihayag ng opisyal ang kanyang tunay na intensyon at hinabol ang mag-ina. Nagawa ni Sarah na madaig ang lalaki at kumuha ng kutsilyo ngunit ang isa pang opisyal ay nahuli si Zack at nagpilit sa kanya na sumuko. At dahil walang alam sa nangyayari sa kanyang bahay si Micro ay nanood ng balita kung saan inilarawan ni Billy si Frank bilang isang terorista. At nang mapansin ni Frank ang mali sa bahay ni Micro nirepaso nila ang footage at natuklasan ang pagdukot kina Sarah at Zack. At sa isang banda naintindihan ni Frank na ang kanilang hideout ay nakompromiso dahil mayroon siyang numero ni Sarah na naging mas madali para kay Billy na mahanap sila. At dahil napagtanto ang nalalapit na paghaharap nila maingat na naghanda si Frank at magdiskarte nitong inilagay ang mga baril sa iba't ibang lokasyon at nagsuot ng bulletproof na jacket at naghintay sa pagdating ng mga kalaban. At tulad ng inaasahan ang kanilang hideout ay pinasok ng mga mersenaryo at ang mga lalaki ay walang malay na haharapin nila ngayon ay ang The Punisher na bumalik at mas sabik na pumatay. At sa paggawa nito ng mga ambush pinutol ni Frank ang ulo ng isa sa mga mersenaryo at inihagis ito sa iba pa. At ang resultang pagsabog ay nasugatan ang dalawang sundalo at nagpahintulot kay Frank na pabagsakin ang natitirang iba pa. At sa paggamit ng kasanayan nito sa labanan mahusay nitong iniwasan ang mga atake ng kalaban at inatake sila ng tugma at tinapos ng walang awa. At pagkatapos na tapusin ang lahat ng mersenaryo ginamit ni Frank ang kanilang mga telepono upang tawagan si Billy at pinaalam sa kanya ni Billy na si Sarah at Zack ay hawak niya at nagmungkahi ng isang kasunduan at kailangan nilang sumuko ni Micro upang palayain ang mga ito at ang palitan ay magaganap sa susunod na araw. At nang maglaon nakipagkita si Frank kay Dinah kasama si Micro at Leo na ngayon ay muling nakasama ang kanyang ama matapos na matagumpay itong makatakas. At nang malaman na pinahintulutan ni Micro si Dinah na sumama nagpa siya si Frank na magtiwala sa kanya. At sa sumunod na araw ang palitan ay naganap at si Zack at Sarah ay nilagyan ng gasolina at naglakad ito patungo kila Frank at Micro at nahihirapang maniwala na ang kanyang asawa ay buhay pa. At kasunod nito na natiling nakikipag-ugnayan si Frank kay Billy na hawak ang kanyang rifle at nakatutok kay Frank at titiyakin na hindi sila makakaligtas. Ang tauhan ni Billy ay sinindihan ang gasolina at nagpilit kay Micro na tanggalin ang kanyang jacket at gamitin ito upang patayin ang apoy. Ang Homeland Security ay dumating sa eksena ngunit bago sila makialam si Frank ay nahuli at pinatulog. At sa kasamaang palad si Micro ay naging biktima ng bala mula sa mga Homeland Security at habang malapit na itong mamatay sumigaw si Sarah sa labis na paghihirap at tinakpan ang mata ng kanyang anak upang maiwasan na makita nito ang brutal na katapusan ng kanyang ama. Ang katawan ni Micro ay dinala sa istasyon ng Homeland Security kung saan lumalabas na buhay pa siya. At lumalabas na ang kanyang kaligtasan ay bahagi ng kanilang plano at dapat natutulungan ni Frank si Dinah sa paghuli nila sa mga salarin ngunit nawalan ito ng malay at nasira ang kanilang diskarte.
At maaari na ginawa rin ito ni Frank ng sinasadya upang hindi maaresto ang mga kriminal at nais nito na harapin nila ang ibang klaseng hustisya kung saan ang kamatayan. At sa kabila nito muling nakasama ni Micro ang kanyang pamilya at niyakap ang kanyang asawa. At sa kabilang banda dinala ni Billy si Frank sa hideout nito kung saan sinamahan sila ni Orange. At habang nakatali sa isang upuan iginiit ni Frank na tatapusin niya silang lahat habang nagsuot si Orange ng isang espesyal na gloves at sinimulang suntukin si Frank sa kanyang mukha na sanhi ng matinding pagdurugo. Isang espesyalista ng computer ang pinatawag upang burahin ang lahat mula sa computer ni Micro at sa kabila ng labis na pagpapahirap tinawanan ni Frank si Orange. Samantala ibinunyag ni Micro ang tunay na plano ni Frank kay Dinah at ibinunyag nito na labis ang pagnanais ni Frank na tapusin ang mga ito at nagkaroon sila ng kasunduan at nangako si Micro na tutupad ito. At dahil inaasahan na dadalhin siya ni Billy sa kanilang hideout alam nila na kailangan nila si Frank upang ma-access ang computer gamit ang kanyang retinal scan. At dahil wala na si Micro sa lugar ginamit nito ang computer ni Dinah at nakuha ni Micro ang access sa CCTV camera sa hideout at nasaksihan nila si Frank na tinitiis ang brutal na pananakit mula kay Orange. Pinaliwanag ni Micro na lahat ito ay bahagi ng plano ni Frank at kung hindi nito mapapatay si Orange at Billy ay kahit papano ang kanyang kamatayan ay maitatala at magbibigay ng ebidensya laban sa kanila at hinimok ni Micro si Dinah na magtiwala kay Frank. Samantala pumayag si Frank na buksan ang computer gamit ang kanyang retinal scan. At matapos na gawin ito kinuha nito ang kutsilyo na nakatago sa kanyang upuan at sinaksak si Orange sa dibdib. At bilang tugon dinaig ni Billy si Frank sa pamamagitan ng paghampas nito ng baril sa kanyang ulo. At bago pa siya tapusin ni Billy dumating si Dinah kasama ang kanyang team at nakaligtas si Frank ngunit nagawa ni Billy na makatakas. At matapos na alagaan ang kanyang sugat nagtungo si Billy sa kanyang opisina upang kumuha ng pera at isang passport. At habang pinasok ng Homeland Security ang kanyang opisina sinalakay niya ang mga ito mula sa likuran at tinapos nito ang natitira sa iba at tumakas sa gusali. At habang paalis pinindot nito ang isang remote na nag-trigger sa isang bomba sa kanyang opisina na nagdulot ng isang malakas na pagsabog habang ang buhay ni Frank ay nailigtas dahil sa surgical na kakayahan ng ama ni Dinah. At bilang pasasalamat binigyan ni Micro si Frank ng pera na nakuha nila sa account ng mga kalaban at sinabihan nila ito na umalis ng bansa at maghanap ng payapang buhay sa ibang lugar. At sa kaparehong araw habang natutulog si Curtis isang bisita ang dumating sa kanyang bahay at dala ang isang baril. At lumalabas na isa rin sa matalik nitong kaibigan na si Billy at nagtatanong sa impormasyon kung nasaan si Frank. At nang aminin ni Curtis na alam nitong buhay pa si Frank si Billy ay nasaktan at hindi matanggap ang pagtataksil nito sa kanya at sa pagsisinungaling nito sa buong oras. At sa gitna ng kanilang pag-uusap isang bala ang pumasok sa gusali at muntik nang tamaan si Billy. At bilang tugon sa pagtataksil binaril ni Billy si Curtis at tinamaan sa kanyang balikat. At lumalabas si Frank ay nasa itaas ng katabing gusali at matiyag ang naghihintay kay Billy na lumitaw sa bintana para patayin ito. Nagtangka si Billy na tumayo ngunit sa oras na makita ni Frank ang kutsilyo niya mabilis itong nagpaputok at nagpilit sa kanya na manatili sa kinaroroonan niya. At naging malinaw kay Billy na ang pagtakas ng buhay ay isang mahirap na gawain para sa kanya. Tinawagan ni Frank si Curtis at inutusan siya na ibigay kay Billy ang telepono at nang kunin nito ang telepono nagbabala si Frank sa kanya na huwag saktan si Curtis at isang desisyon ang ginawa nila na magkita sa isang lugar na palagi nilang pinupuntahan noong sila ay pamilya pa. Nagpasya si Frank na hayaan itong umalis upang makarating ito sa park kung saan kinuha nito ang dalawang empleyado bilang mga hostage. At habang papalapit si Frank sa lokasyon natuklasan nito ang dalawang bihag na nakatali sa kabayo ng isang carousel. At sa paggulo kay Billy sa pamamagitan ng pagpapaputok sa ibang direksyon pumasok si Frank sa ibang anggulo at naglunsad ng pag-atake. Isang barilan ang naganap sa pagitan ng dalawa at tahimik na umikot si Frank sa carousel upang makuha ang malinis na pagbaril kay Billy at nagawa nitong tamaan si Billy sa pisngi dahilan upang mapasigaw ito sa labis na sakit habang inaalis ang bala. At dahil nakaramdam ng pagtatalo nagtungo si Billy sa mga bihag nito at hiniling na ipakita ni Frank ang kanyang sarili o babarilin niya ang mga ito. At upang protektahan sila inihagis ni Frank ang kanyang kutsilyo at baril at bago pa isagawa ni Billy ang kanyang banta dumating si Dinah upang iligtas si Frank. Gayunpaman sa gitna ng kaguluhan naging target ito at mabilis na binaril ni Billy at sa pagsasamantala ng pagkakataon sumugod si Frank kay Billy at matagumpay na nadisarmahan siya.
Ang dalawa ay nagsimula sa isang brutal na laban kung saan nadaig ni Frank ang paghaharap nila at nagbigay ito ng ilang maraming suntok sa mukha ni Billy at marahas na pinyunas ang kanyang mukha sa isang basag na salamin. Itinigil ni Frank ang pagpatay sa kanya dahil naniniwala ito na dapat pahirapan si Billy at nag-iwan ng peklat sa kanyang mukha na magmumulto kay Billy sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. At sa kabila ng pagmamakaawa ni Billy na patayin siya, huminto si Frank at naniniwala na ang kamatayan ay hindi pa nararapat sa kanya. Si Billy ay iniwan itong lubhang nasugatan at iniligtas nito si Dinah at si Frank sa kabila ng kanyang mga aksyon at inaresto. Gayunpaman siya ay nabigyan ng kalayaan at isang bagong pagkakakilanlan kapalit ng hindi nito paglalantad sa kaso. At sa kabilang banda tiniis ni Billy ang maraming operasyon at ang mukha niya ay napupuno ng maraming gasa. At hindi sigurado ang mga doktor kung makakaranas ito ng pinsala sa utak o pagkawala ng memorya at ang tanong ay kung sa sandaling gumaling ito maghihiganti kaya ito kay Frank. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.